Ang ulan sa labas ng airport morgue ay hindi tumitigil, parang mga maliliit na bato na walang tigil na bumabagsak sa bubungang yero ng lumang gusali. Sa loob ng malamig na silid, nakatayo si Trinidad de la Vega sa harap ng isang katawang natatakpan ng puting kumot. Ang amoy ng disinfectant at ang malansang simoy ng dagat na dala ng bagyo ay humahalo sa hangin, sapat na para masuka ang sinumang mahina ang loob. Ngunit si Trinidad ay nananatiling matigas. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang basang panyo na halos mapunit na sa kanyang palad. Siya ang babaeng kasamang nagtanim ng bawat turnilyo at nagpuyat sa bawat blueprint ng Aurora Air. Ngunit sa gabing ito, sa harap ng kamatayan ng kanyang asawa, para lamang siyang isang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada, walang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at madilim na pagtanggap sa kalupitan ng tadhana. Ang kanyang asawa, si Emilio, ay wala na. At ang imperyong binuo nila ay unti-unti na ring nilalamon ng mga buwayang naghihintay sa dilim. Isang hakbang ang bumasag sa katahimikan, ang tunog ng mamahaling sapatos na gawa sa balat ng hayop na humahampas sa madulas na semento. Huwag mo nang patagalin pa ito, Trinidad. Just sign the document. We need to protect the image of Aurora Air. If people find out na nag-away kayo bago siya sumakay sa plane, the stocks will crumble. This is for the family, Trinidad. Para sa legacy ni Emilio, ang boses ni Rafael de la Vega ay malambot, puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng malamig na metal na lamesa, katabi mismo ng paa ng bangkay ni Emilio. Isang pag-amin na ang depresyon ng asawa dahil sa pagkukulang ni Trinidad ang sanhi ng pagkakamali sa paglipad. Isang kasinungalingan na gagawing biktima si Emilio at gagawing halimaw ang kanyang asawa. Sa likod ni Rafael, narinig ni Trinidad ang pamilyar na hagikik ni Maricel Bautista. Ang punong flight attendant na dati ay yumuyukod sa kanya. Ngayon ay nakasandal sa pinto habang may hawak na kape. Ang mga mata ay puno ng panunuya. Kawawa naman si Madam. Ganyan pala ang nangyayari kapag masyadong ambisyosa. Sabi ko naman sa inyo, she was never enough for Sir Emilio. Ngayon, pati ang dangal ng pamilya, idadamay niya pa sa dumi niya. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa likod ni Trinidad. Nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin ng pinto. Isang ganoon na ba siya katanda? Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay basa pa rin ng ulan. Siya ang goapudo na walang boses. Ang babaeng walang halaga sa paningin ng mga taong pinakain niya sa loob ng maraming taon. Tumingin siya kay Rafael. Ang lalaking ito, ang kapatid ng kanyang asawa, na ilang beses niyang tinulungan nang malubog ito sa utang sa sugal. Ang utang na loob ay tila isang salitang kinalimutan na ng mundong ito. Trinidad, don't be stubborn. Isipin mo ang hiya ng pamilya de la Vega. Kung hindi mo pipirmahan ito, we will have no choice but to release the flight recordings na magpapatunay na miserable ang pagsasama ninyo. Do you want the whole country to feast on your dirty laundry? Chismis travels faster than any of our planes. You know that. Lumapit si Rafael. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa hininga ni Trinidad. Kinuha niya ang isang bulpen at pilit na isiningit sa nanginginig na mga daliri ng goapudo. Sign it. Now. Isang sandali ng nakakangilong katahimikan ng namayani. Nararamdaman ni Trinidad ang bawat tibok ng kanyang puso na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Isang mabilis na dasal ang dumaan sa kanyang isip, hindi para sa himala, kundi para sa lakas. Ginoo, tabangi ko ni ining gabi. Wala siyang sinabi. Walang mura, walang sumbat. Dahan-dahang itinuon ni Trinidad ang ballpen sa papel. Ang kanyang sulat kamay ay matatag. Bawat kurba ng kanyang pirma ay parang isang kontrata sa impyerno. Nang matapos siya, binitawan niya ang ballpen na parang isang maruming bagay. Kinuha ni Rafael ang papel nang may malawak na nangiti. Ang tagumpay ay nagniningning sa kanyang mga mata. Inakala niya na sa gabing ito, nakuha na niya ang lahat.
Hindi niya napansin na habang siya ay abala sa pagtitig sa dokumento, ang kaliwang kamay ni Trinidad ay dahan-dahang pumasok sa ilalim ng puting kumot na tumatakip sa kanyang asawa. Sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng amoy ng kamatayan at pagtataksil, naramdaman ni Trinidad ang malamig at matigas na metal ng singsing ni Emilio. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, hinubad niya ito. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad nang maramdaman niya ang maliit na chip na nakatago sa loob ng ukit ng singsing. Ang tanging bagay na hindi nahanap ni Rafael bago bumagsak ang eroplano. Huminga ng malalim si Trinidad. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi nawala, ngunit napalitan ito ng isang malamig na apoy. Sige na, Trinidad. You can go now. My driver will take you to your apartment. You shouldn't be here anyway, nakakasira ka ng mood. Tumalikod si Rafael at lumabas ng silid kasama si Maricel. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Tila nakalimutan na nila ang bangkay na nasa loob. Naiwan si Trinidad na mag-isa sa harap ng kanyang asawa. Lumapit siya sa mukha ni Emilio at hinaplos ang malamig na noo nito. Ang kanyang boses ay isang bulong lamang, kasing hina ng hangin, ngunit kasing talim ng sumpa. Hindi nila alam, Emilio. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali, dahilan upang sandaling mag-flicker ang mga ilaw sa loob ng morgue. Sa sandaling iyon ng dilim, ang mukha ni Trinidad ay hindi na mukha ng isang gowapudo na nagluluksa. Ito ay mukha ng isang manggangaso na naghihintay ng tamang oras. Lalakad siya palabas ng gusaling ito sa ilalim ng ulan, basa at talunan sa paningin ng lahat. Ngunit sa kanyang palad, hawak niya ang mitsa na susunog sa buong langit ng Aurora Air. Ang bawat paglipad ng eroplano sa kalangitan ng Pasay ay nagdadala ng isang nakakabinging ugong na nagpanginginig sa marupok na bubungang yero ng maliit na apartment ni Trinidad. Ang amoy ng kerosene mula sa runway na ilang kilometro lamang ang layo ay humahalo sa amoy ng tuyong isda at imburnal mula sa labas ng kalsada. Ito ang bagong mundo ng babaeng dati ay namumuhay sa loob ng isang mansyon na may malawak na hardin at mga katulong na naghihintay sa bawat galaw ng kanyang daliri. Ngayon, ang kanyang buong buhay ay kasyana sa loob ng 4 na dingding na may mga bakas ng lumang pintura at isang maliit na bentilador na tila nahihirapan na ring umikot. Maaga pa lamang ay gising na si Trinidad. Ang tunog ng radyong DZMM mula sa kabilang unit ay dinig na dinig sa manipis na dingding, nagbabalita tungkol sa pag-akyat ng stocks ng Aurora Air sa ilalim ng pamumuno ni Rafael de la Vega. Huminga siya ng malalim habang hinahalo ang kanin sa kawali. Ang amoy ng sinangag na may maraming bawang ay dahan-dahang kumalat sa silid. Isang simpleng pagkain na dati ay hindi niya man lang matignan noong nabubuhay pa si Emilio. Ngunit ngayon, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para harapin ang panibagong araw ng pagpapanggap. Isang butil ng pawis ang gumulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay sa pagluluto ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Nang mailapag niya ang plato sa lamesang gawa sa plastik, sandali siyang napatitig sa kanyang mga daliri. Wala na ang kanyang mamahaling singsing. Wala na ang kanyang diamante. Ang tanging natitira sa kanya ay ang lihim na nakatago sa loob ng isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang higaan. Kinuha niya ang unang subo ng kanin, ngunit tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat nguya ay tila isang paalala ng kanyang pagbagsak. Naalala niya ang sinabi ng kanyang biyenan bago siya itaboy palabas ng kanilang pamamahay. Sabi nito, wala siyang utang na loob, na siya ang sumira sa kapalaran ng kanyang asawa. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na nananatili sa kanyang puso. Hindi para saktan siya, kundi para paalalahanan siya kung gaano kalalim ang kailangang hukayin para makuha ang hustisya. Pagkatapos kumain, kailangan niyang lumabas para pumunta sa palengke. Alam niyang hindi ito magiging madali. Sa sandaling lumabas siya ng pinto,
Naramdaman niya ang mga mata ng kanyang mga kapitbahay na nakatitig sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang paligid. Ang tsismis sa lugar na ito ay mas mabilis pa sa kidlat. Uy, tingnan mo. Iyan yung asawa nung may-ari ng Aurora Air, 'di ba? Balita ko, pinalayas siya kasi nalaman nilang siya ang dahilan kung bakit na-depress yung asawa niya bago bumagsak ang eroplano. Oo, balita ko pa nga. Wala siyang nakuha kahit isang kusing. Karma, yan sa mga taong akala mo kung sino kung umasta dati. Tingnan mo ngayon, mukha na ring katulong na katulad natin. Hindi tumingin si Trinidad sa kanila. Itinaas niya ang kanyang noo at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay matatag kahit na ang kanyang loob ay tila madudurog na sa bawat salitang kanyang naririnig. Ang bawat madam na naging hoy o siya ay isang hampas sa kanyang dating pagkatao. Ngunit para kay Trinidad, ito ay bahagi ng kanyang disguise. Kailangan niyang maging walang halaga sa paningin ng mundo upang mas lalo siyang maging mapanganib sa paningin ng kanyang mga kaaway. Sa gitna ng siksikan sa palengke, sa gitna ng sigawan ng mga tindera at putik sa sahig, naramdaman ni Trinidad ang isang pamilyar na pagod. Hindi ito pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwa. Isang taon siyang nagpumilit na manatili sa likod ng kanyang asawa, ibinigay ang lahat ng kanyang talino para sa kumpanya, habang hinahayaan ng asawa na makuha ang lahat ng papuri. Ang kanyang sakripisyo ay naging kanyang sariling kulungan. Nang makauwi siya sa kanyang apartment, hingal na hingal siyang sumandal sa pinto. Ang bigat ng kanyang daladalang supot ng gulay ay wala sa bigat ng lihim na daladalang chip sa kanyang palad. Inilapag niya ang mga binili sa lababo at doon niya napansin ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang puting sobre ang nakasilip sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ang nakasulat sa labas nito. Walang tatak ng selyo. Dahan-dahan itong kinuha ni Trinidad. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat kaluskos ng papel habang binubuksan niya ito ay tila isang babala. Sa loob ng sobre ay may isang tupi ng lumang diaryo na may petsang 10 taon na ang nakalipas. Ang balita ay tungkol sa isang aksidente sa hangar ng Aurora Air na hindi kailanman naisa publiko. May nakasulat na mga salita sa gilid ng diaryo gamit ang pulang tinta. Hindi lang ikaw ang nag-iisa sa dilim. Hanapin mo ang taong may hawak ng wrench sa gate 4. Nabitawan ni Trinidad ang sobre. Ang lamig na kanyang naramdaman sa Enja-Aksak noong gabing iyon ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama na itong kaba na may halong pag-asa. Sino ang nakakaalam ng kanyang tinitirhan? Sino ang nakakaalam ng tungkol sa aksidente? 10 taon na ang nakalipas. Lumapit siya sa bintana at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Sa ibaba, sa kabilang panig ng kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang umaalis. Ang usok mula sa tambutso nito ay humalo sa makapal na alikabok ng Pasay. Huminga ng malalim si Trinidad at muling tiningnan ang diaryo. Ang bawat letra ay tila isang hamon sa kanyang katatagan. Alam niyang ang bawat hakbang na gagawin niya mula ngayon ay maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan o sa katotohanan. Ngunit para sa isang babaeng wala nang mawawala, ang panganib ay tila isang kaibigang matagal na niyang hinihintay. Tumingala siya sa kisame, kung saan ang isang butas ay nagpapakita ng isang maliit na bahagi ng langit. Isang eroplano ang muling dumaan. Ang liwanag nito sa gabi ay tila isang bituin na mabilis na naglalaho. Sige, Rafael, magdiwang ka habang nasa itaas ka pa. Dahil ang bawat eroplanong pinapalipad mo ay may hangganan ng gasolina at ang pagbagsak ay laging nagsisimula sa isang maliit na sira na hindi mo pinansin. Kinuha ni Trinidad ang wrench na nakatago sa gilid ng kanyang lababo. Isang lumang tool na pagmamay-ari pa ni Emilio noong nagsisimula pa lamang sila. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang lamig ng bakal ay nagpaalala sa kanya na sa mundong ito, ang tanging bagay na maaari mong pagkatiwalaan ay ang iyong sariling mga kamay at ang galit na dahan-dahang nagiging apoy sa iyong puso.
Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ni Trinidad ay biglang bumasag nang marinig niya ang tunog ng isang marangyang sasakyan na pumarada sa tapat ng kanyang tinitirhan. Ang tunog ng makina nito ay hindi kabilang sa ingay ng Pasay. Ito ay tunog ng kapangyarihan at yaman. Sumunod ang marahas na pagkatok sa pintong gawa sa manipis na kahoy. Bawat hampas ay tila nagpapayanig sa buong apartment. Nang buksan ni Trinidad ang pinto, ang amoy ng mamahaling French perfume ay agad na sumalubong sa kanya. Pilit na pinapatay ang amoy ng bawang at luma na nananatili sa loob ng silid. Nakatayo sa labas si Doña Remedios de la Vega, ang ina ni Emilio. Ang kanyang suot na itim na lasinabelo at ang mga brilyante sa kanyang tainga ay tila isang malaking insulto sa maruming pasilyo ng gusali. Pumasok ang matanda nang hindi naghihintay na ayayahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang tinitignan ang bawat sulok ng tinatawag ni Trinidad na tahanan. Ito na ba ang napala mo, Trinidad? Mula sa mansyon tungo sa lunggang ito na hindi ko man lang papapasukin ang aking aso, ang boses ng matanda ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang lason. Hindi sumagot si Trinidad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at yumukod upang kunin ang kamay ng kanyang biyenan. Para sa tradisyonal na pagmamano, ang pinakamataas na tanda ng paggalang sa kulturang Pilipino. Ngunit bago pa man dumikit ang kamay ng matanda sa noo ni Trinidad, marahas itong binawi ni Doña Remedios. Ang pagtanggi sa pagmamano ay parang isang sampal na yumanig sa pagkatao ni Trinidad. Huwag mo akong hawakan. Ang kamay na iyan ang pumatay sa anak ko. Huwag mong madumihan ang balat ko ng iyong pagkukunwari. Umupo ang matanda sa nag-iisang silya sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa lamesang plastik na may mga gasgas. Nandito ako para tapusin na ang lahat ng ito. Rafael told me you're being difficult. Trinidad, iha, isipin mo naman ang utang na loob mo sa amin. Sino ba ang kumuha sa iyo noong ikaw ay isa lamang hamak na scholar? Kami ang nagbihis sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kung hindi dahil sa pamilya de la Vega, nandoon ka pa rin sa probinsya ninyo. Nagtatanim ng kamote sa putikan. Huminga ng malalim si Trinidad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Alam niya ang taktikang ito. Ang utang na loob ay ginagawang sandata upang gawin siyang alipin ng kanilang kagustuhan. Alam ng matanda kung paano paikutin ang konsensya ni Trinidad gamit ang mga alaala ng nakaraan upang itago ang katotohanan ng kasalukuyan. Mama, alam ninyong minahal ko si Emilio nang higit pa sa buhay ko. Lahat ng ibinigay ninyo ay pinagtrabahuhan ko. Isang dekada akong nagpuyat para sa Aurora Air. Enough of your excuses. Kung talagang may utang na loob ka, pirmahan mo na itong waiver ng iyong mga shares. This is for the family's survival, Trinidad. Rafael needs full control para isalba ang kumpanya mula sa gulo na idinulot ng asawa mo bago siya mamatay. Don't be selfish. Huwag mong hayaang mabura ang pangalan ng asawa mo dahil lang sa kasakiman mo sa pera. Ang matanda ay tumayo at lumapit kay Trinidad. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang manipis na labi ni Doña Remedios ay bumuka upang bitawan ang huling banat na alam niyang wawasak sa puso ng kanyang manugang. Alam mo bang bago namatay si Emilio, tumawag siya sa akin? He was crying, Trinidad. Sabi niya, pagod na siyang intindihin ka. Sabi niya, ikaw ang nagtulak sa kanya sa bangin. Do you want that to be his last memory of you? Isang babaeng walang utang na loob. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na inihuhulog sa kaluluwa ni Trinidad. Nakita niya ang bawat sakripisyong ginawa niya. Ang mga gabi na hindi siya natutulog upang ayusin ang mga account ng kumpanya. Ang pagtanggi niya sa sariling karera para lamang mapaganda ang imahe ni Emilio. At ngayon, ang lahat ng iyon ay ginagamit laban sa kanya. Ang pag-ibig na inakala niyang matibay ay tila naging isang tali na ginagamit ngayon para bitayin siya. Tumingin si Trinidad sa dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang biyenan.
May isang bagay na biglang nagbago sa loob niya. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na pagkaunawa. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa takot. Natatakot sila sa kung ano ang alam niya. Hinding-hindi ko pipirmahan yan, Mama. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. At kung sa tingin ninyo ay matatakot ninyo ako gamit ang mga alaala ni Emilio, nagkakamali kayo. Dahil siya ang dahilan kung bakit ako nananatiling nakatayo. Namutla ang matanda, ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Kinuha niya ang dokumento at mabilis na lumakad patungo sa pinto. Magsisisi ka, Trinidad. Sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin. Walang sino man ang lumalaban sa pamilya de la Vega na nananatiling buo ang buhay. Tandaan mo yan. Nang sumara ang pinto, naiwang nanginginig si Trinidad. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pagsuko. Ito ay luha ng paglaya mula sa isang maling obligasyon. Upang pakalmahin ang kanyang sarili, lumapit siya sa isang lumang cabinet at kinuha ang huling gamit na naiwan sa kanya mula sa araw ng aksidente. Ang metal na baon o lunchbox ni Emilio na nakuha niya mula sa mga labi ng eroplano. Hindi niya pa ito nabubuksan mula nang makuha niya ito dahil sa sobrang sakit. Dahan-dahan niyang itinaas ang lock ng baon. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Sa loob, wala nang pagkain. Tanging mga bakas na lamang ng natuyong ulam. Ngunit sa ilalim ng maliit na tray, may napansin siyang isang tupi ng papel na nabalot sa plastik upang hindi mabasa. Nanginginig ang mga kamay ni Trinidad habang binubuksan ang papel. Ito ay isang sulat, ngunit hindi ito galing kay Emilio. Ito ay isang listahan ng mga serial number ng mga piyesa ng eroplano. At sa ibaba ay may isang maikling mensahe sa sulat kamay ni Emilio na tila isinulat ng may pagmamadali. Trinidad, huwag kang maniniwala kay Rafael. Ang mga makina ay hindi nasira. Ang mga ito ay pinalitan ng peke. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang susi sa gate 4. Mahal kita. Napatakip ng bibig si Trinidad. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang mga salita ni Doña Remedios kanina tungkol sa pag-iyak ni Emilio ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya iniiyakan ni Emilio dahil sa galit, kundi dahil sa takot para sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, ang lungkot ni Trinidad ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang puot na mas malalim pa sa karagatan. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak. Ang utang na loob na sinasabi ng matanda ay bayad na. Ang tanging natitira na lamang ay ang utang na dugo na dapat bayaran ni Rafael. Ang buhos ng ulan sa Pasay ay tila walang balak tumigil. Ginagawang maliliit na ilog ang mga lubak sa kalsada. Nakatayo si Trinidad sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ang kanyang bag habang pilit na sumisilong sa ilalim ng isang sirang waiting shed. Ang tricycle na kanyang sinasakyan ay tumirik sa gitna ng baha at ang driver nito ay walang pakundangan siyang iniwan matapos sabihing hindi na kaya ng makina ang bigat ng tubig. Basang-basa ang laylayan ng kanyang bestida at ang lamig ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Sa bawat sasakyang dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang direksyon, tila lalong lumiliit ang mundo ni Trinidad. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang lungsod, isang reyna na nawalan ng trono at ngayon ay hinahamak ng ulan. Madam, kailangan niyo po ba ng tulong? Isang boses ang bumasag sa tunog ng ulan. Sa harap ni Trinidad ay nakatayo ang isang lalaki na may hawak na payong na puno ng butas. Ngunit sapat na para bigyan siya ng kaunting proteksyon. Ang lalaki ay nakasuot ng isang madungis na t-shirt na may mantsa ng langis at grasa. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at may mga bakas ng uling sa ilalim ng mga kuko. Ngunit sa kabila ng dumi ng kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang kinalmante. Mga matang hindi tumitingin sa kanya ng may panghuhusga o pambabastos. Ayos lang ako, salamat. Mabilis na sagot ni Trinidad
Ang kanyang depensa ay agad na tumaas. Sa mundong ito, natutunan na niyang ang bawat tulong ay may kapalit. Huwag po kayong matakot. Mekanik po ako sa talyer sa kanto. Nakita ko po kayong kanina pa rito. Mahirap makasakay ng trike kapag ganitong bahana, sabi ng lalaki, habang dahan-dahang lumalapit. Ako po si Javier. Hindi sumagot si Trinidad. Ngunit nang muling umihip ang malakas na hangin na may kasamang ulan, hindi niya napigilang manginig. Nakita ni Javier ang panginginig ng kanyang mga balikat. Nang walang pasabi, hinubad ng lalaki ang kanyang suot na jacket. Isang lumang jacket na amoy bakal at gasolina. At dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ni Trinidad. Pasensya na po, amoy grasa yan. Pero kahit papaano ay mababawasan ang lamig, bulong ni Javier. Nagulat si Trinidad sa init na hatid ng jacket. Ang amoy nito ay hindi mabangko, ngunit ito ay amoy ng katotohanan at paggawa. Sa loob ng maraming taon, ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay amoy, mamahaling pabango, ngunit may mga pusong puno ng kabulukan. Ngunit ang lalaking ito, na hindi man lang niya kilala, ay nagbigay ng proteksyon nang walang hinihinging anuman. Salamat, Javier, mahinang sabi ni Trinidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bahagyang init sa kanyang dibdib. Isang kilig na hindi nanggagaling sa romansa, kundi sa pakiramdam na may nakakakita sa kanya bilang isang tao, hindi bilang isang iskandalo o isang gowapudo. Dinala siya ni Javier sa loob ng kanyang maliit na talyer para doon muna magpatuyo. Habang inaayos ni Javier ang isang lumang makina, lihim siyang pinagmamasdan ni Trinidad. Ang bawat galaw ni Javier ay puno ng ingat at kasanayan. Tila may kinakausap siyang buhay na bagay sa bawat tornilyong kanyang iniikot. Nang iabot ni Javier ang isang baso ng mainit na kape, aksidenteng dumikit ang kanyang mga daliri sa kamay ni Trinidad. Isang kuryente ng kaba ang dumaan sa katawan ni Trinidad, dahilan upang mapabitaw siya ng bahagya. Doon napansin ni Javier ang isang maliit na marka sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Trinidad. Isang maliit na tattoo ng titik A na may mga pakpak. Tumigil si Javier sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa markang iyon. Iyan po ang simbolo ng mga orihinal na engineers ng Aurora Air, di ba? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ang tatay ko, may ganyan din siyang marka sa kanyang mga lumang gamit. Sabi niya, ang mga taong may ganyan ang tunay na may-ari ng langit. Naramdaman ni Trinidad ang panganib. Hindi niya inaasahang makikilala ng isang hamak na mekaniko ang markang iyon. Ang tattoo na iyon ay isang sumpa at isang pangako na ginawa nila ni Emilio noong nagsisimula pa lamang sila. Marami ang may ganitong marka, Javier. Hindi lahat ng may pakpak ay nakakalipad. Malamig na sagot ni Trinidad. Pilit na itinatago ang kanyang kamay sa ilalim ng jacket. Bago pa man makasagot si Javier, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Trinidad sa loob ng kanyang bag. Ang pangalang lumabas sa screen ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Attorney Teresa Villamor. Dali-daling lumayo si Trinidad para sagutin ang tawag. Ang boses ni Teresa sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Trinidad, makinig ka. You need to act fast. Rafael is meeting with the international board tonight. I heard them talking. Plano na niyang ibenta ang mga major routes ng Aurora Air sa isang foreign conglomerate. Kapag nangyari iyon, mawawalan na ng bisa ang kahit anong shares na hawak mo. He's going to strip the company bare, Trinidad. You will be left with nothing but the name. Nabitawan ni Trinidad ang baso ng kape. Ang itim na likido ay tumapon sa maruming semento ng talyer. Ang bawat salita ni Teresa ay parang isang hatol ng kamatayan para sa pangarap nila ni Emilio. Tumingin siya kay Javier, na ngayon ay nakatitid sa kanya ng may pag-aalala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trinidad na ang langit na pinagsikapan nilang abutin ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Kailan ang meeting? Tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tonight at 8 p.m. sa Aurora Executive Lounge.
Pero Trinidad, huwag kang pupunta ng mag-isa. Rafael is dangerous. Ipinasok ni Trinidad ang kanyang cellphone sa bag at binalingan si Javier. Ang jacket na ipinahiram nito ay hawak pa rin niya. Ang init nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa gabi ng pagtutuos. Javier, kailangan ko ng sakay. Ngayon din, tumingin si Javier sa labas, kung saan ang ulan ay lalong lumalakas. Pagkatapos ay tumingin siya sa determinadong mukha ni Trinidad. Hindi siya nagtanong. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang motorsiklo at isinuot ang kanyang helmet. Saan po tayo, madam? Trabaho, madam. Sakutan ng mga magnanakaw, sagot ni Trinidad. Sa gitna ng baha at dilim ng gabi, ang dalawang kaluluwang ito, ang Go Apudo na naghahanap ng hustisya at ang mekanikong may lihim na nakaraan, ay mabilis na humarurot patungo sa gitna ng bagyo. Ngunit ang hindi alam ni Trinidad, ang lalaking nagmamaneho ng motor ay may dalang sikretong mas mabigat pa sa jacket na kanyang suot. Ang gate 4 ng lumang hangar ng Aurora Air ay tila isang nakalimutang libingan ng mga bakal at pangarap. Malayo ito sa makintab at modernong terminal kung saan namamayagpag ang kapangyarihan ni Rafael. Dito, ang mga pader ay punho ng kalawang at ang mga bintana ay nababalot ng makapal na alikabok na tila ba ayaw nang ipakita ang anumang nasa loob. Sa ilalim ng kadiliman at patuloy na pag-iyak ng langit, dahan-dahang itinigil ni Javier ang kanyang motorsiklo sa likod ng isang tumpok ng mga lumang gulong. Sigurado po ba kayo rito, madam? Delikado rito kapag gabi, bulong ni Javier habang tinitignan ng paligid. Ang liwanag mula sa malayo na tore ng airport ay bahagyang tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang seryosong ekspresyon. Hindi sumagot si Trinidad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking kadena na nakapulupot sa pinto. Kinuha niya ang susi na nahanap niya sa loob ng baon ni Emilio. Ang maliit na metal na iyon ay tila nagbibigay ng init sa kanyang malamig na palad. Sa isang mabilis na pagkilos, pinihit niya ang susi. Ang tunog ng pagbukas ng kandado ay umaling-aungaw sa tahimik na paligid. Isang mahaba at tuyot na tunog na tila nagpapakita ng pagtutol ng nakaraan na muling buksan. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Ang amoy ng lumang papel, tuyong langis, at ang mapait na halimuyak ng nakaraan ay agad na sumalubong sa kanila. Gamit ang maliit na flashlight ni Javier, hinalughog nila ang malawak na bodega. Sa gitna ng mga naglalakihang kahon at mga piyesa ng makina, nakita ni Trinidad ang isang maliit na silid sa sulok. Ang dating opisina ni Emilio noong nagsisimula pa lamang sila. Huminto ang mundo ni Trinidad nang makita niya ang lumang mesang gawa sa kahoy. Naroon pa rin ang lahat. Ang basong may bakas ng natuyong kape, ang mga blueprints na nakagulong, at ang isang lumang leather chair na kupas na ang kulay. Dahan-dahang lumapit si Trinidad at hinaplos ang sandalan ng upuan. Nararamdaman niya ang mga bitak sa balat nito, ang mga ukit na tila, mga galos ng nakaraan. Isang pamilyar na halimuyak ang biglang humaplos sa kanyang ilong. Ang amoy ng sandalwood at tabako. Ang pabangong laging suot ni Emilio. Pagkalipas ng maraming buwan, tila babuhay na buhay ang alaala ng asawa sa loob ng silid na ito. Napapikit si Trinidad. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Naalala niya ang mga gabi na magkasama silang nangarap dito, noong ang tanging yaman nila ay ang bawat isa at ang ambisyong sakupin ng kalangitan. Madam, tingnan niyo po ito, tawag ni Javier na nagpabalik sa kanya sa realidad. Nasa harap si Javier ng isang malaking cabinet ng mga maintenance log. Nakabukas ang isang makapal na libro na may petsang bago ang aksidente. Itinuro ni Javier ang mga numero sa record ng Flight 402. Hindi po tugma ang mga serial numbers na ito. Ang mga piyesang nakasulat dito ay para sa mga lumang modelo, pero ang nakalagay sa report ni Rafael ay bago lahat. Tignan niyo po ang pirma rito sa ilalim ng inspection tag. Kinuha ni Trinidad ang logbook. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa ilalim ng bawat inaprubahang maintenance record, naroon ang pirma ni Rafael. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang mga maliliit na marka
ng pulang tinta sa gilid. Mga code na tanging ang mga orihinal na engineers lamang ang nakakaalam. Ang code para sa counterfeit parts o mga pekeng piyesa. Ang bawat pahina na inililipat niya ay parang isang natdao na sumasaksak sa kanyang puso. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw. Pinalitan ni Rafael ang mga mamahaling orihinal na makina ng mga mumurahin at delikadong piyesa upang ibulsa ang milyon-milyong dolyar na pondo para sa maintenance. Ang eroplanong sinakyan ni Emilio ay isang lumilipad na kabaong na sadya nilang binuo. Pinatay nila si Emilio para sa pera, bulong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. Alam ni Emilio, nalaman niya ang ginagawa ni Rafael, kaya sinubukan niyang itago ang mga records na ito rito. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, biglang tumunog ang cellphone ni Trinidad. Ang liwanag ng screen ay tila isang babala sa gitna ng dilim. Si Attorney Teresa Villamor muli. Trinidad, nasaan ka? Rafael is suspicious. He noticed the security feed near gate 4. He's sending his men there now. Umalis na kayo riyan, please. Naramdaman ni Trinidad ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya natakot. Kinuha niya ang logbook at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Javier, kailangan nating makaalis. Ngayon din, ngunit bago pa man sila makahakbang palabas. Narinig nila ang tunog ng mga sasakyang paparating at ang mga ilaw na mabilis na gumagapang sa mga pader ng bodega. Ang mga gwardya ni Rafael ay nandyan na. Sa sandaling iyon, sa loob ng maalikabok at madilim na bodegang iyon, naramdaman ni Trinidad na wala na siyang takot. Ang kanyang huwayniem tungkol kay Emilio ay naging isang matalim na determinasyon. Tumingin siya kay Javier, na ngayon ay nakahanda ng lumaban para sa kanya. Javier, kung hindi tayo makakalabas ng magkasama, kunin mo itong logbook at tumakas ka, utos ni Trinidad. Hindi ko po kayo iiwan, madam. Sabay tayong pumasok, sabay tayong lalabas, sagot ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan mula sa labas. Narinig nila ang marahas na paghampas sa bakal na pinto ng hangar. Ang bawat kalabog ay tila isang paalala na ang oras ng pagtatago ay tapos na. Ngayon, ang Go Apudo na inakala nilang mahina ay handa nang harapin ang halimaw sa sarili nitong lungga. Hinawakan ni Trinidad ang isang bakal na wrench na nasa ibabaw ng mesa ni Emilio. Ang lamig nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya susuko ng walang laban. Dahil sa gabing ito, ang mga lihim ng Aurora Air ay hindi na mananatiling nakabaon sa lupa. Ang mga ito ay handa nang sumabog sa mukha ng mga nagtaksil sa kanya. Ang mga ilaw ng kristal na chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay tila mga bituin na bumaba sa lupa, nagbibigay ng nakakasilaw na ningning sa bawat baso ng alak at bawat alahas na suot ng mga panauhin. Mula sa labas, sa kabila ng mataas at matulis na rehas na bakal, nakatayo si Trinidad. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa basang lupa ng bangketa at ang kanyang simpleng bestida ay may mga talsik pa ng putik mula sa mabilis na pag-alis nila sa gate 4 kanina. Sa loob ng bakurang iyon, kung saan ang bawat hakbang ay nagkakahalaga ng libu-libong piso, naroon ang kanyang dating buhay. Naririnig niya ang marahang tugtog ng biolin na humahalo sa halakhak ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ngayon, siya ay isa na lamang anino na pilit na itinatago sa dilim ng kalsada. Ladies and gentlemen, tonight is not just about Aurora Air. It is about healing and honor. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw mula sa mga malalaking speaker na nakakabit sa labas. Nakatayo siya sa entablado. Ang kanyang mamahaling tuksedo ay walang bahid ng dumi at ang kanyang mukha ay puno ng huwad na lungkot na sadyang idinisenyo para sa mga kamera ng media. My brother Emilio loved this company more than anything. At bilang kanyang kapatid, it is my duty na itama ang lahat ng pagkakamali. This charity gala is for the families of the victims. Because in Aurora Air, we are one family. Hindi natin hahayaan na ang kasakiman at instability ng iisang tao ay sirain ang legacy na binuo namin.
Naramdaman ni Trinidad ang isang mapait na lasa sa kanyang dila. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Rafael. Ang instability na kailangang burahin. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila mga sampal sa kanyang pisngi. Ang mga taong iyon na kumakain ng mamahaling steak at umiinom ng wine ay walang kaalam-alam na ang perang ginamit sa gabing iyon ay galing sa mga makinang pumatay sa kanilang sariling mga mahal sa buhay. Ang kapal din talaga ng mukha niya, no? Isang boses ang narinig ni Trinidad mula sa kanyang likuran. Si Maricel Bautista, nakasuot ng isang makinang na gown na tila hindi nababagay sa kanyang posisyon bilang flight attendant, ay lumabas mula sa side entrance para manigarilyo. Nang makita niya si Trinidad sa likod ng rehas, isang mapang-uyam na nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Oh, look who's here!" Ang gwapo na ligaw. "Bakit ka nandyan sa labas, madam? Are you waiting for leftovers? O baka naman gusto mong pumasok para magmakaawa kay Sir Rafael?" Hindi tumingin si Trinidad kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Rafael. Hinigpitan niya ang kapit sa kanyang luma at kupas na pitaka. Sa loob nito ay may isang maliit at gasgas na litrato nilang dalawa ni Emilio noong unang anibersaryo ng Aurora Air. Noong wala pa silang pera pero puno ng dangal. "You know, Trinidad, you should just give up." Patuloy ni Maricel habang naglalabas ng usok mula sa kanyang bibig. "Sir Rafael is a god now. Everyone loves him. Habang ikaw, amoy kalsada at mukhang katulong. Kahit sumigaw ka pa rito, walang maniniwala sa iyo. You are just a chismis that everyone wants to forget." Ang katotohanan ay hindi nakadepende sa kung sino ang nakikinig. "Maricel," mahinahong sagot ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng init ng usok. "Darating ang araw na ang gown na suot mo ay magiging parang isang taling sasakal sa iyo." Tumawa ng malakas si Maricel. Ngunit ang kanyang tawa ay tila may halong kaba. "Security, may pulubi rito sa labas. Alisin niyo nga ito. Nakakasira ng view ng mga guests." Sigaw ni Maricel sa mga gwardyang nakatayo malapit sa gate. Mabilis na lumapit ang dalawang malalaking lalaki. Hinawakan nila ang mga braso ni Trinidad ng may kabastusan at pilit siyang itinulak palayo sa rehas. "Alis na rito. Bawal ang standby. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka pa namin patungong barangay hall." Nabitawan ni Trinidad ang kanyang pitaka sa putikan nang itulak siya ng gwardya. Dapa siyang bumagsak sa semento. Ang kanyang mga palad ay nagasgas at humahapdi. Ngunit bago pa man niya makuha ang kanyang gamit, isang sapatos na gawa sa makintab na balat ang tumapak sa kanyang pitaka. Binabaon ito sa dumi ng kalsada. Napaangat ang tingin ni Trinidad. Si Attorney Teresa Villamor, nakatayo sa labas ng kanyang marangyang sasakyan, ay nakatingin sa kanya ng may malamig at walang emosyong ekspresyon. "I warned you, Trinidad. Sabi ko sa iyo, huwag kang gagawa ng ingay. Look at yourself now. You are pathetic." Bulong ni Teresa habang dahan-dahang pinupulot ang pitaka ni Trinidad gamit ang dalawang daliri na tila ba diring-diri siya rito. Binuksan ni Teresa ang pitaka, kinuha ang litrato ni Emilio at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng mukha ni Trinidad. Ang mga piraso ng papel ay parang mga talulot ng patay na bulaklak na nahulog sa putik. "Rafael knows everything. Alam niya na nasa gate 4 kayo kanina. And he is not happy, Trinidad. He is very, very unhappy." Iniwan ni Teresa ang pitaka sa sahig at bumalik sa loob ng hotel. Hindi man lang nilingon ng babaeng dati niyang tinatawag na kaibigan. Naiwang mag-isa si Trinidad sa dilim habang ang tunog ng palakpakan mula sa loob ng ballroom ay lalong lumalakas. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Dahan-dahang hinuhugasan ng putik sa kanyang mga gasgas na palad. Ngunit sa ilalim ng sakit at kahihiyan, may isang bagay na hindi nila nakuha. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga daliri sa conchip na nakuha niya mula sa singsing ni Emilio. Inakala nila na ang litrato ang kanyang pinakamahalagang alaala, kaya iyon ang kanilang sinira. Hindi nila alam na ang tunay na sandata ay nananatiling nakatago
sa kanyang puso. Dahan-dahang tumayo si Trinidad. Pinagpag niya ang dumi sa kanyang bestida at tinalian ang kanyang magulong buhok. Tumingin siya sa malaking gate ng hotel sa huling pagkakataon. Magsaya kayo, Rafael, bulong niya sa hangin. Dahil sa bawat baso ng alak na iniinom niyo ngayon, may isang patak ng lason ang katotohanang inihanda ko para sa inyo. Lalakad siya pabalik sa Pasay, basa at sugatan, ngunit may dalang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Dahil ang go-apudo na itinaboy nila sa labas ng rehas ay siya ring babaeng magpapabagsak sa pader ng kanilang mga kasinungalingan. Ang umaga sa labas ng National Bureau of Investigation ay may dalang kakaibang lamig kahit na tirik na ang araw sa kalangitan ng Maynila. Hawak ni Trinidad ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga daliri ay tila nakadikit na sa papel dahil sa higpit ng kanyang kapit. Narito na ang lahat, ang mga serial numbers ng mga peking piyesa, ang mga pirmang huwad ni Rafael, at ang lihim na mensahe ni Emilio. Ito ang hatdao na tatapos sa lahat. Ito ang sandaling pinakahihintay niya upang mabawi ang kanyang dangal. Sa tabi niya, si Javier ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon kay Trinidad. Madam, sigurado po ba kayo rito? Once we step inside, there's no turning back, bulong ni Javier. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala na hindi maipaliwanag ni Trinidad. Wala na tayong babalikan, Javier. Ang katotohanan ay hindi dapat itago sa dilim, sagot ni Trinidad. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Ngunit bago pa man sila makapasok sa pintuan ng gusali, 3 itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa harap nila. Pinalilibutan sila sa gitna ng semento. Ang tunog ng mga pintong bumubukas ng sabay-sabay ay tila mga putok ng baril sa pandinig ni Trinidad. Mula sa mga sasakyan, lumabas ang ilang lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang isang pamilyar na bulto na nakasuot ng isang mamahaling puting suit, si Rafael de la Vega. Sa tabi niya ay si Attorney Teresa Villamor, may hawak na isang tumpok ng mga legal na dokumento. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang nakakatakot na awa. Ang uri ng awa na ibinibigay mo sa isang hayop bago ito katayin. Trinidad, Trinidad. What a sad day for our family, sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa mundo ni Trinidad. I told you to rest. I told you to grieve. Pero tignan mo ang ginawa mo. Your greed has finally consumed you. Anong ibig mong sabihin, Rafael? Narito ako para ibigay ang mga ebidensya ng iyong mga krimen. Sigaw ni Trinidad, itinaas ang folder na kanyang hawak. Tumawa si Rafael, isang maikli at tuyot na tawa. Evidence? You mean the evidence of your own theft? Attorney Villamor, please explain to my dear sister-in-law ang nangyayari. Humakbang pasulong si Teresa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Trinidad de la Vega, on behalf of Aurora Air, we are filing criminal charges against you for large-scale embezzlement. Nadiskubre namin ang pagkawala ng mahigit 50 milyong piso mula sa compensation fund para sa mga pamilya ng biktima ng Flight 402. And based on our audit, ang pera ay inilipat sa iyong personal na account sa labas ng bansa sa loob ng huling 3 buwan. Nabitawan ni Trinidad ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tinatapakan ng mga sapatos ng mga pulis. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Embezzlement? Ang perang dapat ay para sa mga biyudang katulad niya. Kasinungalingan? Wala akong account sa labas ng bansa. Kayo ang kumuha ng pera. Sigaw ni Trinidad. Ang kanyang boses ay puno ng pait. The documents don't lie, Trinidad, sabi ni Teresa ng may malamig na ngiti. May mga pirma mo ang bawat transaction at may testigong magpapatunay na ikaw ang nag-utos nito. Biglang tumingin si Rafael kay Javier na kanina pa nakatayo sa likod ni Trinidad. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Javier, son,
Did you get the ring? Nanigas si Trinidad. Dahan-dahan siyang lumingon kay Javier. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagprotekta sa kanya sa ulan, ay dahan-dahang umiwas ng tingin. Nakita ni Trinidad ang panginginig ng mga balikat ni Javier, ngunit wala itong sinabi. Madam Trinidad de la Vega, you are under arrest, sabi ng opisyal ng pulis habang hinahawakan ang mga braso ni Trinidad. Ang lamig ng bakal ng posas ay humalik sa kanyang mga pulso, isang hapdi na mas masakit pa sa anumang sugat. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang biglang lumabas mula sa gilid ng kalsada. Mga pamilya ng mga biktima ng plane crash. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Si Maricel Bautista, ang nangunguna sa kanila, sumisigaw ng may buong lakas. Mamatay tao, magnanakaw, ninakawan mo na kami ng mahal sa buhay, pati ang perang pambuhay sa aming mga anak, kinuha mo pa. Isang kamatis ang lumipad sa hangin at tumama sa pisngi ni Trinidad. Ang pulang likido nito ay tila dugo na gumugulong sa kanyang mukha. Sumunod ang mga mura, ang mga bato, at ang pagdura ng mga taong dati ay tinitingala siya. Wala kang hiya. Walang hiya ka, Trinidad. Hinila si Trinidad ng mga pulis patungo sa sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kahihiyan at nahok na nakita niya si Rafael na nakatayo sa tabi ni Teresa. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang folder na nalaglag sa sahig at itinapon ito sa isang basurahan sa tabi ng kalsada. Goodbye, Trinidad, bulong ni Rafael, sapat na para marinig lamang niya. In the sky, there is only room for one pilot, at hindi iyon isang babaeng katulad mo. Isinara ang pinto ng sasakyan ng pulis. Ang huling nakita ni Trinidad bago sila umalis ay si Javier na nakatayo pa rin doon, nakayuko, habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa mga papel na nagkalat sa kalsada. Sa loob ng madilim na sasakyan, sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagkakakulong, hindi umiyak si Trinidad. Ang bawat sigaw ng galit mula sa labas ay tila nagiging isang matigas na baluti sa kanyang puso. Ang haibong na kanina ay nag-aalab ay tila nadurog. Ngunit sa ilalim ng mga guho nito, may isang bagong uri ng apoy ang nagsisimulang mabuo. Isang apoy na hindi nanggagaling sa katarungan, kundi sa pag-unawa na sa mundong ito, ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging mas matalim pa sa nahatdao na sumaksak sa iyo, ang amoy ng amag, ihi, at sobrang siksik na katawan ng tao ang bumubuo sa hangin sa loob ng maliit na selda sa Manila City Jail. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilyang tila mamamatay na, nakaupo si Trinidad sa isang sulok. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig at magaspang na semento. Ang kanyang marangyang buhay, ang kanyang dangal, at ang kanyang pangalan ay tila mga piraso ng papel na tinangay ng hangin at ngayon ay nalulunod sa putikan. Dito, sa loob ng rehas na ito, hindi siya si Trinidad de la Vega na asawa ng may-ari ng Aurora Air. Siya ay isa lamang numero, isang bilanggo na. Ang tanging kasama ay ang ingay ng mga electric fan na pilit na hinihiwa ang malapot na init ng gabi. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang leeg ay tila mga luhang tumangging lumabas sa kanyang mga mata. Simula nang dalhin siya rito, hindi siya kumikibo. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kuko na ngayon ay may mga dumi na. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga mamamahaling pluma. Ngayon ay nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod para sa kaunting init. Nararamdaman niya ang titig ng ibang mga bilanggo. Ang ilan ay may halong awa, ang iba ay may halong panunuya sa isang donya na bumagsak sa kanilang antas. Dahan-dahang itinaas ni Trinidad ang kanyang hintuturo at nagsimulang gumuhit sa makapal na alikabokon sa sahig ng selda. Gumuhit siya ng isang hugis ng eroplano. Ang mga pakpak nito ay mahaba at matulis. Ngunit sa bawat guhit niya, tila ba nadudurog ang kanyang puso. Naalala niya ang mukha ni Javier noong gabing iyon. Ang pag-iwas ng kanyang mga mata. Ang pananahimik nito habang siya ay kinakaladkad ng mga pulis.
Ang tanging taong inakala niyang nakakita sa kanyang tunay na pagkatao ay siya ring taong tumulong para ibaon siya sa hukay na ito. Nang hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng kanyang dibdib, dahan-dahang lumuhod si Trinidad sa maduming sahig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagdaop ang kanyang mga palad. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit sa loob ng kanyang kaluluwa, isang pagsamo ang umaalingaw-ngaw na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Apo, si kalaing ti amok, saan mo kamin taltali na edan iti daytoy as sipnget? Lord, you are the only one I know. Do not leave us in this darkness. Ang kanyang panalangin sa wikang kinalakihan niya sa probinsya ay tila isang yakap mula sa kanyang kabataan, noong ang mundo ay payak pa at ang tanging problema ay ang tuyong lupa sa bukid. Sa bawat salita ng kanyang dasal, naramdaman niya ang pagdaloy ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglalabas ng lahat ng lason na itinanim ni Rafael sa kanyang buhay. Humingi siya ng lakas, hindi para maghiganti, kundi para mabuhay at maipakita ang katotohanan. Habang nakayuko at nananalangin, naramdaman ni Trinidad ang isang mahinang pagtapik sa kanyang balikat. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang matandang babae, isa ring bilanggo, na may malalim na mga kulubot sa mukha at mga matang tila marami ng nakitang unos. Walang sinabi ang matanda, tanging isang maliit na piraso ng papel ang iniabot nito sa kanya. Ang papel ay gusot-gusot at tila galing sa isang pakete ng sigarilyo. May nagpapabigay sa iyon niyan kanina noong oras ng dalaw. Inihulog ng isang lalaking nakajacket na may mantsa ng langis. Bulong ng matanda bago ito tumalikod at bumalik sa kanyang sariling pwesto. Nanginig ang mga kamay ni Trinidad habang binubuksan ang maliit na tupi ng papel. Ang bawat kaluskos nito ay tila isang malakas na tunog sa loob ng kanyang tenga. Sa loob, may nakasulat na ilang salita na tila isinulat ng mabilis at may bahid ng itim na grasa sa gilid, huwag kang susuko. Ang katotohanan ay hindi nakatago sa logbook, kundi sa ilalim ng upuan ng piloto sa Flight 402. Maniwala ka sa lihim ng singsing. Napatigil ang paghinga ni Trinidad. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat ni Javier. Ngunit bakit? Bakit niya ito ipapadala ngayon? Isa ba itong panibagong patibong ni Rafael? O mayroon pang mas malalim na dahilan sa likod ng pananahimik ni Javier? Noong gabing iyon, tumingala si Trinidad sa maliit na bintanang may rehas, kung saan ang isang maliit na bahagi ng madilim na langit ay nakikita. Isang kidlat ang gumuhit sa kalawakan, pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa loob ng madilim na selda. Sa sandaling iyon, ang takot ni Trinidad ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na uri ng pag-asa. Kung buhay pa ang mensahe ni Javier, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang laban. Ang bawat pader ng seldang ito, ang bawat insulto ng kanyang mga kaaway, at ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay magiging pundasyon ng kanyang pagbabalik. Ang Go-Apudo na inakala nilang durog na ay muling nagbubuo ng kanyang mga pakpak sa dilim, naghihintay lamang ng tamang hangin upang muling sumakay sa rurok ng langit. Ipinasok ni Trinidad ang maliit na papel sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang init nito ay tila isang mitsa na nagsindi ng apoy sa kanyang kaluluwa. Alam niyang mula sa gabing ito, hindi na siya makakatulog ng mahimbing hanggat hindi niya nahahanap ang sagot sa lihim na iniwan ni Emilio. At hanggat hindi niya nasisilayan ang pagbagsak ng mga taong nag-akala na ang isang rehas ay sapat na para pigilan ng isang agila, ang paglabas ni Trinidad mula sa pintuan ng kulungan ay hindi naging katulad ng mga napapanood sa pelikula. Walang sumalubong sa kanya, walang mga bulaklak, at walang yakap. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong matindi. Sinusunog ang kanyang balat na namutla sa loob ng madilim na selda. Ang hangin ng Maynila na dati ay inirereklamo niya dahil sa usok ay tila isang malayang hininga na pilit niyang nilalanghap. Ang kanyang pansamantalang paglaya ay naging posible dahil sa isang hindi kilalang benefaktor na nagpiyansa sa kanya.
Isang misteryong nagbibigay sa kanya ng higit na kaba kaysa sa ginhawa. Dala ang kanyang maliit na bag ng mga gamit. Ang unang naisip ni Trinidad ay hanapin si Javier. Ang sulat na natanggap niya sa loob ng selda ay tila isang apoy na nagbibigay sa kanya ng init. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ang lalaking nagbigay sa kanya ng jacket sa gitna ng ulan ay kakampi o kaaway. Sumakay siya ng jeepney patungo sa talyer ni Javier sa Pasay. Ngunit pagdating niya roon, ang gate ay nakapadlak. Ang loob ng talyer ay madilim at bakante, tila ba matagal nang walang tao roon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumakas. Isang kapitbahay ang nagsabing may isang marangyang sasakyan ang sumundo kay Javier. Ilang gabi na ang nakalipas. Sa huling pagkakataon, nagpa siya si Trinidad na pumunta sa kaisa-isang lugar na ayaw na sana niyang balikan. Ang mansyon ng mga De La Vega sa Forbes Park. Nakatayo si Trinidad sa labas ng malaking gate na gawa sa bakal. Ang bawat ukit ng disenyong ito ay tila mga tinik na nagpapaalala sa kanya ng mga taong nawala. Pinindot niya ang doorbell. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis ng kanyang paghinga. Pagkalipas ng ilang minuto, ang gate ay dahan-dahang bumukas. Ang butler na dati ay yumuyukod sa kanya ay tumingin sa kanya nang may halong gulat at diring-diri. "Madam, pinapapasok po kayo ni Sir Rafael," sabi ng butler. Ang boses ay walang galang. Naglakad si Trinidad sa mahabang driveway. Ang bawat hakbang niya sa makintab na semento ay tila isang paglapit sa bibig ng isang halimaw. Pagpasok niya sa malawak na salas, ang amoy ng mamahaling kandila at air-conditioned na hangin ay sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng silid, nakita niya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Nakatayo si Rafael sa tabi ng bintana, may hawak na baso ng alak, at sa tabi niya, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng malinis na puting barong. Ang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang mga kamay na dati ay puno ng grasa ay malinis na ngayon. Si Javier. Hindi makagalaw si Trinidad. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento. Ang bawat piraso ng pag-asa na binuo niya sa loob ng selda ay tila isang basong kristal na bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog sa milyong piraso. "Trinidad, I'm glad you're out. Justice is slow, but it's very thorough, don't you think?" sabi ni Rafael nang may nakakaasar ng ngiti. "I'd like to properly introduce you to the person who helped me secure the future of Aurora Air. Meet Javier Serrano de la Vega, my son." Ang bawat salita ay parang isang nahatdaw na bumaon sa puso ni Trinidad. My son. Anak ni Rafael. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking nakita ang kanyang kahinaan. Ang lalaking nanalangin kasama niya sa dilim ng talyer. Ay dugo at laman ng kanyang pinakakaaway. "Javier?" Bulong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang hiningang naglalaho. Ang bawat titik ng pangalan ng lalaki ay lasa ng lason sa kanyang dila. Tumingin sa kanya si Javier. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila ba isa siyang estranghero na ngayon lang niya nakita. Ngunit sa ilalim ng lamig ng kanyang tingin, nakita ni Trinidad ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ito ay ang kawalan ng pakialam. "Thank you for the information, Trinidad," sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay malalim at formal, malayong malayo sa boses na nag-alok sa kanya ng kape sa talyer. "The ring was very useful. Dahil doon, nalaman ni Papa kung saan mo itinago ang iba pang files. You were a good source but your usefulness has ended." Doon napansin ni Trinidad ang isang bagay sa ibabaw ng lamesang kristal sa gitna ng salas. Naroon ang singsing ni Emilio. Ang gintong kumikinang sa ilalim ng ilaw ay tila nanunuya sa kanya. Ang conchip na naglalaman ng katotohanan ay wala na. Inakala niyang ligtas ito, ngunit siya mismo ang nag-abot nito sa kamay ng kaaway nang magtiwala siya kay Javier. "You used me," sabi ni Trinidad. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng pait. Lahat ng iyon, ang jacket, ang kape, ang pakikinig sa mga kwento ko tungkol kay Emilio. Lahat iyon ay acting lang. It's called business, Trinidad.
Sagot ni Rafael habang tinatapik ang balikat ni Javier ng may pagmamalaki. You see, Javier wanted to prove himself. Sabi ko sa kanya, if he could get the ring from you, he would officially be recognized as a De La Vega. And he did. He's a natural. Naramdaman ni Trinidad ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang kahihiyan o hiya na nararamdaman niya sa harap ng dalawang lalaking ito ay mas masakit pa sa anumang latigo. Pakiramdam niya ay hubad siya sa gitna ng bagyo, pinagtatawanan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang kanyang utang na loob kay Javier noong gabi ng ulan ay naging isang malaking biro. Makaalis na nga po kayo, madam, sabi ni Javier, habang dahan-dahang tumatalikod at naglalakad patungo sa bar ng kanyang ama. Baka mamaya, pati ang paglaya mo ay mabawi pa namin. You should be thankful na hinayaan ka pa ni Papa na makahinga ng sariwang hangin. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani sa silid. Nakatayo lang si Trinidad doon, tila isang rebulto ng pait at sakit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. May isang switch sa loob ng kanyang puso ang biglang namatay. Ang babaeng nanalangin sa selda para sa kaligtasan ni Javier ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang gowa pudo na ang tanging nararamdaman ay ang malamig at matalim na katotohanan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi niya tiningnan ang singsing. Hindi niya tiningnan si Javier. Naglakad siya palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay tila isang pagbaon sa kanyang dating sarili. Sa labas ng gate, huminto siya at tumingin sa malawak na langit. Ginoo, salamat sa sakit na ito, bulong niya sa hangin. Dahil sa gabing ito, wala na akong kinakatakutan. Wala na akong minamahal. At wala na akong ititira para sa kanila. Sumakay siya ng taxi, hindi pabalik sa kanyang maliit na apartment, kundi patungo sa isang lugar na tanging siya at si Emilio lang ang nakakaalam. Isang lugar na kahit si Rafael o si Javier ay hindi kayang pasukin. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito magsisimula dahil ang pinakamasakit na pagtataksil ay siya ring nagbibigay ng pinakamalakas na dahilan para lumaban hanggang sa huli. Ang suot na barong ni Javier ay tila isang napakasikip na kulungan. Kahit nagawa ito sa pinakamahusay na telang pinya at sadyang ipinatahi para sa kanya, pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Sa loob ng marangyang opisina sa tuktok ng Aurora Air Building, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala rito ang ingay ng mga makina ng motorsiklo o ang amoy ng kalsada na kinalakihan niya. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso. Sa kanyang harap, nakapatong ang singsing ni Emilio sa ibabaw ng isang glass tablet. Inutusan siya ni Rafael na i-decode ang huling layer ng encryption sa con-chip na nakatago rito. Inakala ni Rafael na dahil si Javier ay isang hamak na mekaniko, madali itong mauto at magagamit bilang isang kasangkapan. Ngunit nakalimutan ni Rafael na si Javier ay isang dalubhasa sa mga sistem. Ang mga kamay na marunong mag-ayos ng makina ay marunong din bumura at bumasa ng mga nakatagong codes. Dahan-dahang ikinabit ni Javier ang chip sa kanyang sariling laptop, ang isa na hindi konektado sa network ng kumpanya. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang pagtataksil sa lalaking nagpakilala sa kanya bilang anak. Ngunit may isang tinig sa loob niya, isang tinig na kasing lamig ng ulan noong gabing nakilala niya si Trinidad. Ang nagsasabing, kailangan niyang makita ang katotohanan. Sana mali ako. Bulong ni Javier sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang mga linyang mabilis na lumalabas sa screen. Nang bumukas ang huling folder, ang mundo ni Javier ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ito mga dokumento ng pagnanakaw ni Trinidad. Hindi ito mga ebidensya ng embezzlement na sinasabi ni Rafael. Ang mga file na nasa harap niya ay mga voice recordings mula sa cockpit ng Flight 402. Mga usapan na hindi kailanman isinama sa opisyal na investigasyon. Narinig ni Javier ang boses ni Emilio, ang kanyang tito,
na nagmamakaawa sa radyo habang ang eroplano ay nawawalan ng kontrol. Narinig niya ang takot, ang panalangin, at ang huling sigaw ng isang taong alam na ang kanyang katapusan ay malapit na. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang mga dokumentong nakalakip sa audio file. Ang mga invoice ng mga piyesang binili ni Rafael mula sa mga black market supplier. Ang bawat piyesa ay may label na A-grade sa harap. Pero sa loob ng technical specifications, ang mga ito ay mga substandard rejects. Ang pagkakaiba ng presyo ay bilyong piso. Perang direktang pumasok sa mga lihim na account ni Rafael. Naramdaman ni Javier ang isang matinding hapdi sa kanyang sikmura na tila ba uminom siya ng asido. Ang lalaking niyakap siya at tinawag siyang anak. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan at yaman ay siya ring lalaking binalot sa bakal na kabaong, ang sariling kapatid. Ang bawat salita ni Rafael tungkol sa dangal at legacy ay tila mga uod na gumagapang sa balat ni Javier. Anong ginagawa mo, Javier? Ang boses ni Rafael ay biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Mabilis na isinara ni Javier ang kanyang laptop at tumayo. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinusubukan ko pa ring buksan ang huling file na Papa. Masyadong matibay ang encryption na ginawa ni Tito Emilio, sagot ni Javier. Ang kanyang boses ay formal, ngunit may bahid ng kaba na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng maskara ng katapatan. Lumapit si Rafael at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Ang init ng kamay nito ay tila sumusunog sa balat ni Javier. Ang utang na loob na nararamdaman niya kanina dahil sa pagkilala sa kanya ay naging isang malaking sumpa. Don't worry, son. Take your time. Ang mahalaga ay nasa atin na ang singsing. Wala nang magagawa si Trinidad. She is a dead woman walking, sabi ni Rafael habang tumatawa ng mahina. Bukas, itutuloy natin ang pirmahan sa foreign conglomerate. Once the deal is done, we will be untouchable. At ikaw, Javier, ikaw ang magiging mukha ng bagong Aurora Air. Tumingin si Javier sa kanyang ama. Nakita niya ang kasakiman na nagniningning sa mga mata nito, ang kawalan ng konsensya na nakatago sa likod ng mamahaling salamin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Javier ang hiya. Hindi dahil sa kanyang pagiging anak sa labas, kundi dahil sa dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang makaalis si Rafael, muling binuksan ni Javier ang laptop. Pinanood niya ang isang video file na hindi niya napansin kanina. Ito ay isang video ni Trinidad at Emilio, kuha sa loob ng hangar noong bagong kasal pa lamang sila. Nakita niya ang pagmamahalan sa kanilang mga mata. Ang pangarap na binuo nila ng walang halong panlilinlang. Naalala ni Javier ang mukha ni Trinidad noong gabing itaboy siya sa mansyon. Ang malamig na tingin na tila ba wala na siyang buhay. Napagtanto niya na sa kanyang pagnanais na magkaroon ng ama, naging kasangkapan siya sa pagwasak sa kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na pagkalinga nang walang hinihinging kapalit. Isang matinding pagsisisi ang lumamon sa kanyang puso. Kinuha niya ang isang maliit na flash drive at sinimulang kopyahin ang lahat ng files mula sa chip. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga. Alam niyang sa oras na malaman ni Rafael ang ginagawa niya, hindi ito magdadalawang isip na ituring siyang kaaway, anak man siya o hindi. Ginoo, patawarin niyo po ako, bulong ni Javier, habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa keyboard ng kanyang laptop. Hinubad niya ang kanyang mamahaling barong at kinuha ang kanyang lumang jacket na may mantsa ng langis na nakatago sa ilalim ng sofa. Ang amoy ng grasa ay tila nagpaalala sa kanya kung sino talaga siya. Hindi siya isang De La Vega na mamamatay tao. Siya ay si Javier, ang mekanikong marunong mag-ayos ng mga sirang bagay. At ngayon, sisiguraduhin niyang aayusin niya ang pagkakamaling kanyang nagawa, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo ang narinig niya. Hudyat ng pagbabago ng shift sa airport. Tumingin si Javier sa bintana, sa malawak na kalangitan kung saan ang mga ilaw ng mga eroplano ay tila mga paalala ng mga buhay na nawala. Ang bawat paglipad ay may dalang panganib, ngunit sa gabing ito
Ang pinakamalaking panganib ay ang pananatiling tahimik sa gitna ng krimen. Ang hangar ng Aurora Air sa Gate 4 ay tila isang malaking pugon na puno ng panganib. Ang amoy ng jet fuel ay nanunuot sa bawat hininga ni Javier habang mabilis siyang naglalakad sa pagitan ng mga naglalakihang pakpak ng eroplano. Hawak niya ang flash drive na naglalaman ng katotohanan, ang tanging bagay na magpapalaya kay Trinidad at magpapabagsak sa halimaw na tinawag niyang ama. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang mga anino sa dilim na tila sumusunod sa bawat galaw niya. Ibigay mo na sa akin ang laruang iyan, Javier. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses ni Attorney Teresa Villamor ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng catwalk. Sa tabi niya ay ang dalawang malalaking tauhan ni Rafael. Ang mga mata ay malamig at walang awa. Nakita ni Javier ang kislap ng mga ilaw na tumatama sa mga baril na hawak nila. Ang pagtataksil ay kumpleto na. Alam na ni Rafael ang kanyang ginagawa. Hindi ko ito ibibigay sa inyo, sagot ni Javier. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Ang katotohanan ay hindi niyo kayang bilhin o patayin. Isang mabilis na galaw ang sumunod. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan, hindi para pumatay, kundi para takutin siya. Ang bala ay tumama sa isang tangke ng langis sa likod ni Javier, dahilan upang bumulwak ang madulas na likido sa semento. Sa isang iglap, isang spark mula sa mga kable ng kuryente na tinamaan ng bala ang nagmula. Ang apoy ay hindi nagsimula ng may ingay. Ito ay nagsimula bilang isang maliit na kulay, kahel, na dila na dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng langis. Ngunit sa loob ng ilang segundo, ang maliit na apoy ay naging isang nagngangalit na hayop. Ang bawat patak ng gasolina sa sahig ay naging mitsa ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong pundasyon ng hangar. Ang init ay agad na sumalubong sa balat ni Javier, tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan. "Javier, get out of there!" Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay puno na ng takot habang ang usok ay mabilis na bumabalot sa buong gusali. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking bahagi ng bubungang bakal ang bumigay dahil sa tindi ng init at bumagsak sa pagitan ni Javier at ng tanging lagusan palabas. Naipit ang binti ni Javier sa ilalim ng isang mabigat na bakal na beam. Ang sakit ay nakakabulag. Tila ba dinudurog ang kanyang buto. Sa bawat segundo, sinubukan niyang hilahin ang kanyang sarili, ngunit ang bigat ng bakal ay hindi makatarungan. Ang paligid niya ay puno na ng kulay kahil at pulang apoy na tila sumasayaw sa kamatayan. Ang bawat hininga niya ay puno ng makapal at itim na usok na sumasakal sa kanyang baga. Sa gitna ng sakit at desperasyon, kinuha ni Javier ang kanyang cellphone. Ang screen ay basag na, ngunit gumagana pa rin ito. Alam niyang hindi na siya makakalabas ng buhay. Ang bawat pangarap niya na magkaroon ng pamilya ay natutupad na sa pamamagitan ng apoy. Ito ang kanyang paglilinis, ang kanyang sakripisyo. Dahan-dahan niyang pinindot ang record button. Ang kanyang boses ay paos, putol-putol dahil sa hirap sa paghinga, ngunit puno ng isang emosyong hindi kailanman naramdaman ni Rafael. Ang tunay na pagmamahal. "Madam Trinidad, sana marinig mo ito," bulong ni Javier, habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang pwesto. "Patawarin mo ako. Nabulag ako ng kagustuhang magkaroon ng ama. Ngunit sa huli, ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang pamilya." Ang katotohanan ay nasa flash drive na itinapon ko sa loob ng lumang toolbox ni Emilio sa ilalim ng mesa. "Hanapin mo ito." Umuubo ng malakas si Javier. Ang dugo ay humahalo sa uling sa kanyang mukha. Ang bawat salita ay tila isang huling hiling ng isang taong nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng impyerno. Hindi ang Aurora Air ang kailangang iligtas sa trahedyang ito, Madam, kundi ikaw. Ikaw ang langit na pilit nilang kinukuha. Lumipad ka, Trinidad. Huwag mong hayaang manalo ang kadiliman. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isa pang bahagi ng eroplano ang narinig na nagdulot ng panibagong alon ng init. Sa huling lakas niya, pinindot ni Javier
ang send button patungo sa number ni Trinidad. Nakita niya ang salitang message sent bago tuluyang mabitawan ng cellphone at lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Mula sa malayo, ang mga sirena ng bumbero ay naririnig na. Ngunit sa loob ng naglalagablab na hangar, ang katahimikan ay nagsisimula ng mamayani sa gitna ng ingay ng apoy. Ang lalaking inakalang kaaway ay naging isang mitsa ng pag-asa. At habang ang usok ay pumapaakyat sa madilim na langit ng Maynila, ang huling mensahe ni Javier ay naglalakbay na patungo sa babaeng magpapatuloy ng laban. Ang loob ng simbahan ng Quiapo ay balot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong wala nang mahihiling, kundi katarungan ang makakaunawa. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng insenso ay humahalo sa amoy ng ulan na dala ni Trinidad mula sa labas. Nakaupo siya sa pinakahuling bangko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang rosaryo na ang bawat butil ay tila saksi sa kanyang mga dusa. Ang malamlam na liwanag mula sa mga altar ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha. Itinatago ang mga luhang kanina pa natuyo, balot ng itim ang kanyang buong pagkatao. Ngunit ang suot niyang bestida ay hindi na tanda ng pagluluksa para sa isang asawang nawala. Ito ay tanda ng paghahanda para sa isang giyerang siya mismo ang magtatapos. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Ang screen ay basag, ngunit ang huling mensaheng natanggap niya kaninang madaling araw ay nananatiling nakaukit sa kanyang alaala. Pinindot niya ang play button sa voice message ni Javier. Ang boses nito, na puno ng ubo at hiningang paos sa gitna ng naglalagablab na apoy, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Hindi ang Aurora Air ang kailangang iligtas, kundi ikaw. Lumipad ka, Trinidad. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Ang galit na nararamdaman niya para kay Javier ay natunaw, napalitan ng isang matinding pait na may halong pasasalamat. Ang lalaking inakala niyang sumaksak sa kanyang likod ay siya palang nag-alay ng sariling buhay upang ibigay sa kanya ang huling alas na kailangan niya. Ang sakripisyo ni Javier ay naging huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang determinasyon. Tumayo si Trinidad at lumapit sa harap ng krus. Hindi siya humingi ng himala. Hindi siya humingi ng awa. Ang kanyang dasal ay isang formal na pagpapaalam sa kanyang dating sarili. Ginoo, kunin mo na ang lahat ng takot na natitira sa puso ko. Ibigay mo sa akin ang lamig ng bakal at ang talim ng katotohanan. Ngayong gabi, ang langit na kinuha nila ay muling babawiin ng isang go apudo. Lumabas siya ng simbahan ng may bagong lakas. Sa labas, naghihintay ang isang lumang taxi. Sa loob nito, nakaupo ang isang taong hindi niya inaasahang makikita, si Maricel Bautista. Ang dating mapagmataas na flight attendant ay wala na ang kinang. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ngunit mayroon ding determinasyon na itama ang mga mali. Madam, nakuha ko na ang security pass para sa executive lounge. Bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman ko ang ginawa ni Rafael kay Javier. Hindi ko na kayang sikmurain ang lahat ng ito. I was just a pawn, Trinidad. Patawarin mo ako. Tumingin si Trinidad kay Maricel. Ang hiya na dating nagpapababa sa kanya ay wala na. Sa halip, nakita niya ang isang kakampi sa gitna ng dumi ng kumpanya. Hindi siya sumagot. Tanging isang bahagyang tango ang ibinigay niya. Sapat na yon. Habang binabaybay ng taxi ang kalsada patungo sa Aurora Executive Building, dahan-dahang itinali ni Trinidad ang isang itim na ruiban sa kanyang leeg. Ang bawat pagkilos niya ay sadyang mabagal, tila bawat galaw ay may dalang bigat ng katarungan. Inayos niya ang kanyang buhok, pinahid ang anumang bakas ng dumi sa kanyang mukha, at huminga ng malalim. Sa loob ng gusaling iyon, nagdiriwang na si Rafael kasama ang mga dayuhang mamumuhunan. Inakala nila na ang apoy sa hangar ay tumupok na sa lahat ng ebidensya. Inakala nila na ang Go Apudo ay tuluyan ng nabaon sa kahihiyan at pagkakulong.
Hindi nila alam na ang apoy na sinindihan nila ay siya ring magsisilbing liwanag na maglalantad sa kanilang mga krimen. Huminto ang taxi sa tapat ng gusali. Ang mga gwardya ay nakatayo sa bawat sulok. Ngunit dahil kay Maricel, mabilis silang nakapasok sa gilid na pintuan. Sa bawat palapag na dinadaanan ng elevator, nararamdaman ni Trinidad ang pagtaas ng kanyang adrenaline. Ngunit sa labas, siya ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Nang marating nila ang huling palapag, ang tunog ng masayang musika at ang halinghing ng mga baso ng wine ay maririnig na mula sa likod ng malaking pintuang gawa sa mahogany. Huminto si Trinidad sa tapat ng pinto. Hinawakan niya ang hawakan nito. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na pader ng hallway. Hindi na niya nakikita ang babaeng umiiyak sa NHA Exige. Hindi na niya nakikita ang babaeng pinagtataguan ang tsismis ng kapitbahay. Ang nakikita niya ay ang tunay na may-ari ng Aurora Air. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito iniwasan. Sa sandaling iyon, ang musika sa loob ng silid ay tila biglang tumigil. Ang bawat mata ay lumingon sa pintuan. Ang bawat tawa ay naging isang hiningang nabilaukan. Nakatayo si Trinidad sa gitna ng lagusan. Ang kanyang itim na bestida ay tila isang anino na lalamon sa lahat ng ningning ni Rafael. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang sabihing, ang oras ng paghuhukom ay narito na. Ang Aurora Executive Lounge ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling steak na sadyang inihanda para sa mga dayuhang mamumuhunan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Rafael de la Vega. Hawak ang isang pluma na ginto. Handa ng lagdaan ang kontratang magbebenta sa kaluluwa ng kumpanya. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Ang bawat galaw niya ay tila isang hari na selyado na ang kapangyarihan. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang bumukas ang malaking pintuang mahogani. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang hudyat ng digmaan. Lahat ng mata ay lumingon. Ang mga dayuhang negosyante ay natigilan. Ang kanilang mga baso ng alak ay nanatili sa hangin. Sa gitna ng lagusan, nakatayo si Trinidad. Ang kanyang itim na bestida ay tila isang matalim na guhit sa gitna ng makulay at makinang na silid. Ang kanyang presensya ay hindi na isang goapudo na nagmamakaawa. Ito ay ang presensya ng isang bagyo na handang maningil. Trinidad, how did you... Security. Alisin ang babaeng ito rito. She is mentally unstable. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot na pilit niyang ikinukubli. Hindi kumibo si Trinidad. Sa likod niya, pumasok si Maricel kasama ang ilang mga pamilya ng biktima ng Flight 402. Mga taong nakasuot ng simpleng damit, ngunit may mga matang nag-aapoy sa galit. Ang mga kamera ng media na inimbitahan ni Rafael para sa historic signing ay agad na humarap kay Trinidad. Ang tanging hindi stable dito, Rafael, ay ang mga eroplanong pinalipad mo gamit ang mga pekeng piyesa. Ang boses ni Trinidad ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatama sa katahimikan ng silid na parang kulog. Itinaas ni Trinidad ang isang maliit na remote control. Sa isang pindot niya, ang malaking screen sa likod ni Rafael na kanina ay nagpapakita ng logo ng Aurora Air ay biglang nagbago. Lumabas ang mga maintenance logs na nakuha nila sa Gate 4, ang mga listahan ng mga substandard parts, at ang mga bank transfer records na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Rafael. Anong kabalastugan ito? Fake news iyan. Inimbento mo lang iyan para sirain ako. Galit na sigaw ni Rafael habang ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling suit. Then, explain this, sabi ni Trinidad. Ang susunod na lumabas sa mga speaker ay ang voice message ni Javier. Ang boses nito, na puno ng ubo at hiningang paos sa gitna ng apoy, ay umalingaw-ngaw sa buong lounge. Narinig ng lahat ang pag-amin tungkol sa mga peking piyesa, ang pagtataksil ni Rafael, at ang huling sakripisyo ng kanyang sariling anak. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani.
Ang mga dayuhang mamumuhunan ay dahan-dahang binitawan ang kanilang mga pluma. Ang mukha ni Rafael ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang hiya ay hindi na kayang itago ng anumang yaman. "You killed my son. You burned the hanger to kill your own son." Sigaw ng isang ina ng biktima mula sa likod ni Trinidad, dahilan upang magkagulo ang mga tao. "Hindi iyan totoo. Kasalanan niyo ito. Kasalanan ninyong lahat." Sigaw ni Rafael habang sinusubukang abutin ang mga dokumento sa lamesa, ngunit huli na ang lahat. "May isa pa akong sorpresa para sa iyo, Rafael," sabi ni Trinidad habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Inakala mong ang ditsyok ni Emilio ay nawala, pero nakalimutan mo na binuo namin ang kumpanyang ito sa ilalim ng International Maritime and Aviation Laws. Ang huling habilin ni Emilio ay nakaset na automatikong maipadala sa International Civil Aviation Organization sa oras na may mangyaring masama sa kanya. At kaninang umaga, natanggap na nila ang lahat. Binuksan ni Trinidad ang isang envelope at inilabas ang kumpirmasyon. Ang buong Aurora Air, kasama ang lahat ng properties at shares mo, ay nakapangalan sa akin simula pa noong araw na mamatay si Emilio. You have nothing, Rafael. Maski ang sweet na suot mo ngayon ay pagmamay-ari ko na. Napaupo si Rafael sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kapangyarihan na inakala niyang hawak niya ay tila buhangin na dumulas sa kanyang mga daliri. Ang mga gwardya na kanina ay susunod sa kanya ay nananatiling nakatayo. Hindi alam kung sino ang susundin. Hindi ito maaari. Ako ang De La Vega. Ako ang dapat mamuno. Bulong ni Rafael habang ang kanyang boses ay tila isang baliw na humihingi ng tulong sa hangin. Lumapit si Trinidad sa kanya, sapat na para maramdaman ni Rafael ang lamig ng kanyang presensya. Kinuha ni Trinidad ang gintong pluma mula sa kamay ni Rafael at dahan-dahan itong ibinalik sa case nito. "Mali ka, Rafael," bulong ni Trinidad. Ang boses ay puno ng pait at tagumpay. "Ang langit ay hindi para sa mga taong marunong lang pumatay. Ang langit ay para sa mga taong marunong magmahal ng mga taong nasa ilalim nito. Ngayong gabi, ang tanging destinasyon mo ay ang kadiliman ng iyong sariling mga krimen. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay muling bumukas. Ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation ay pumasok sa silid, bit-bit ang arrest warrant na matagal nang hinihintay ng hustisya. Habang pinuposan si Rafael sa harap ng lahat ng kamera, ang buong lounge ay nabalot ng ingay ng mga nagagalit na tao at ang flash ng mga media. Tumingin si Trinidad sa bintana, sa malawak na kalangitan kung saan ang mga ilaw ng airport ay tila mga bituin. Naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin sa loob ng silid, tila isang haplos ni Emilio. Ang Go Apudo ay hindi na biktima. Ang Go Apudo ay ang bagong may-ari ng buong kalangitan. Ang tunog ng malamig na bakal na kumakapit sa mga pulso ni Rafael ay tila isang hatol na umaling-aungaw sa buong silid. Hindi ito ang mabilis at maingay na tunog na napapanood sa mga pelikula. Ito ay isang mabigat at tuyot na tunog ng realidad. Habang hinihila siya ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation, ang bawat hakbang ni Rafael sa makintab na sahig ay tila isang pagbagsak mula sa rurok ng kanyang kasinungalingan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ay lukot na ngayon at puno ng takot. Ang mamahaling suit na kanyang suot ay gusot-gusot, tila ba sumasalamin sa kanyang nadurog na dangal. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na sigaw ang bumasag sa ingay ng mga kamera at bulungan. "Rafael, ang anak ko, huwag niyo siyang hawakan." Pumasok si Doña Remedios de la Vega sa executive lounge. Ang kanyang belong itim ay bahagyang nakatabingi at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nang makita niya ang kanyang paboritong anak na pinupusan at hinihila ng mga awtoridad, tila ba gumuho ang buong mundo ng matanda. Ang kanyang hiya, ang dangal na mas pinahalagahan niya kaysa sa buhay ng sariling manugang, ay tuluyan ng nalubog sa putikan sa harap ng buong bansa. Mabilis na lumingon ang matanda kay Trinidad. Ang galit na dati ay nagniningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong pagsamo.
Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na matatag. Ang bawat alahas na suot niya ay tila nagiging mabigat na pabigat sa kanyang pagkatao. Trinidad, iha, pigilan mo sila. Ang boses ni Doña Remedios ay nanginginig. Wala na ang talas at lamig nito. Kapatid siya ni Emilio, isipin mo ang pamilya. Do you want to see our name dragged through the mud? Pag-usapan natin ito please. Huwag mong ipakulong ang kapatid ng asawa mo. Tumingin si Trinidad sa kanyang biyenan. Nakita niya ang babaeng tumanggi sa kanyang pagmamano noong siya ay nasa pinakamababang antas ng kanyang buhay. Nakita niya ang babaeng gumamit ng utang na loob bilang sandata upang nakawan siya ng dangal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trinidad ang isang malalim na pait, ngunit wala ng galit. Ang galit ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa puso. Para kay Trinidad, ang matandang nasa harap niya ay isa na lamang estranghero na nabubuhay sa nakaraan. Ang pangalan ng mga De La Vega ay matagal nang nadumihan, Mama. Mahinahong sagot ni Trinidad. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa itaas ng ulap. Nadumihan ito noong hinayaan ninyong mamatay si Emilio para sa pera. Nadumihan ito noong pinanood ninyo akong tapakan ng mga tao habang alam ninyo ang katotohanan. I was just trying to protect the legacy. Ang Aurora Air ang lahat para sa amin. Sigaw ni Remedios habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Sinisira ang kanyang makapal na makeup. Ang legacy ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga kabaong, Mama, sabi ni Trinidad. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, biglang lumuhod si Doña Remedios sa harap ni Trinidad. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa semento ay tila isang malakas na sampal sa lahat ng mga panauhing naroon. Ang reyna ng mga De La Vega, ang babaeng kailanman ay hindi yumukod sa sinuman, ay naroon ngayon sa paanan ng Go-Apudo na kanyang minaliit. Patawarin mo kami, Trinidad. I am begging you. Parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Utang na loob, iha. Maawa ka sa akin. Naramdaman ni Trinidad ang lahat ng mga mata sa loob ng silid na nakatuon sa kanila. Ang kahihiyan ng kanyang biyenan ay sapat na sanang magbigay sa kanya ng hahe o kasiyahan. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay pagod. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay tila isang tanika lang sa wakas ay naputol na. Tumayo na po kayo, Mama, sabi ni Trinidad. Habang dahan-dahan siyang umaatras, hindi hinahayaang hawakan ng matanda ang kanyang kamay. Huwag niyo akong hingan ng awa. Hingin niyo ang awa sa mga pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay hindi pa nakakakuha ng katarungan. Hingin niyo ang awa kay Javier na namatay para lang itama ang mga pagkakamali ninyo. Tumingin si Trinidad kay Rafael na ngayon ay isinasakay na sa elevator ng mga pulis. Ang huling tingin ni Rafael sa kanya ay puno ng puot, ngunit ang mga mata ni Trinidad ay nanatiling payapa. Sa gabing ito, ang Nyan Kwa ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang buhay na katotohanan na humahalik sa bawat isa sa kanila. Attorney Villamor, tawag ni Trinidad kay Teresa, na kanina pa nakatayo sa isang sulok, nanginginig sa takot. Siguraduhin mong lahat ng dokumento para sa compensation fund ay maibibigay bukas na bukas din at ihanda mo rin ang sarili mo. You are next. Hindi nakasagot si Teresa. Tanging ang pagtulo ng kanyang pawis ang nagpakita ng kanyang takot. Naglakad si Trinidad palabas ng executive lounge. Iniwan ang kanyang biyenan na nananatiling nakaluhod sa sahig habang pinagtitinginan ng mga tao. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Habang papasok siya sa elevator, kinuha niya ang rosaryo sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Ginoo, tapos na, bulong niya sa sarili. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at mga tanong ng mga reporter. Ngunit hindi sila tiningnan ni Trinidad. Naglakad siya patungo sa labas, kung saan ang ulan ay tumigil na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang gumuhit sa langit. Ang Go-Apudo na inakala nilang durog na ay nakatayo na ngayon sa sarili niyang mga paa. Hindi na siya ang anino ni Emilio at lalong hindi siya ang biktima ni Rafael.
Siya si Trinidad de la Vega, ang babaeng naglakad sa apoy at lumabas na may dalang sariling liwanag. Ang langit ng Aurora Air ay hindi na pagmamay-ari ng isang pamilya. Ito ay pagmamay-ari na ng katarungan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang eroplanong humaharurot sa runway patungo sa kaitaasan. Ang sikat ng araw sa Manila International Airport ay may dalang bagong liwanag, mas maliwanag at mas presko kaysa sa mga nagdaang taon ng dilim. Sa loob ng opisina ng CAO ng Aurora Air, ang amoy ng kape at bagong luto na sinangag ay humahalo sa bango ng mga bulaklak na puting rosas. Hindi na ito ang opisina ng isang diktador. Ito ay opisina ng isang babaeng marunong makinig sa bawat tibok ng kumpanya. Nakatayo si Trinidad sa harap ng malawak na bintanang salamin. Pinagmamasdan ang mga eroplanong may bagong kulay at disenyo, puti at asul, na may simbolo ng isang gintong pakpak na nakayakap sa isang puso. Ito ang bagong Aurora Air. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanya ay naging kaisa-isang airline na nagbibigay ng libreng flight para sa mga overseas Filipino workers na may emergency sa kanilang mga pamilya at isang pundasyon na tumutulong sa mga anak ng mga biktima ng aksidente sa himpapawid. Dahan-dahang hinaplos ni Trinidad ang kanyang leeg kung saan nakasabit ang isang locket. Sa loob nito ay ang maliit na litrato ni Emilio at isang maliit na butil ng metal mula sa talyer ni Javier. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Ang mga ito ay nagsisilbing mga bituin na gumagabay sa kanya sa bawat desisyong kanyang ginagawa. Bukas ang pinto at pumasok si Maricel Bautista. Ang kanyang uniforme ay hindi na ang mapanghamong flight attendant gown. Suot niya ang isang formal na suit ng manager ng Aurora Social Foundation. Ang kanyang mukha ay payapa na. Wala na ang bakas ng inggit at tsismis. Madam, handa na po ang memorial service para kay Javier sa Gate 4, mahinahong sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na nanggagaling sa puso, hindi sa takot. Ang mga pamilya ng biktima ay nandoon na rin po. Gusto nilang magpasalamat sa inyo ng personal. Tumango si Trinidad. Salamat Maricel. Susunod na ako. At pakisabi sa kitchen, magpadala ng maraming baon para sa mga technician sa hangar. Walang dapat magtrabaho ng gutom sa ilalim ng pamumuno ko. Nang makaalis si Maricel, kinuha ni Trinidad ang kanyang itim na blazer at isinuot ito. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang go-apudo na dati ay kinukutya sa kalsada ay wala na. Ang nakikita niya ay isang leader, isang ina sa libu-libong empleyado, at isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na lakas sa gitna ng pagkakaiba. Naglakad siya patungo sa hangar ng Gate 4. Ang lugar na dati ay naging saksi sa apoy at kamatayan. Ngunit ngayon, ang hangar ay puno ng mga halaman at isang pader na marmol kung saan nakaukit ang mga pangalan ng lahat ng nawala sa Flight 402. At sa gitna ay ang pangalan ni Javier Serrano de la Vega. Huminto si Trinidad sa harap ng pangalan ni Javier. Dahan-dahan siyang lumuhod at nag-alay ng isang tahimik na dasal. Javier, ang sakripisyo mo ay hindi nawalan ng saysay. Ang langit na pinangarap nating ayusin ay ligtas na ngayon. Salamat sa pagpapaalala sa akin na ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas mataas na paglipad. Isang mahinang ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang buhok. Tila isang pamilyar na bulong ng pasasalamat. Tumingala si Trinidad at nakita ang isang eroplano ng Aurora Air na dahan-dahang tumataas patungo sa ulap. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mga pakpak nito. Wala na si Rafael. Ang dating hari ng kumpanya ay nasa loob na ng bilangguan. Pinubuno ang kanyang habambuhay na hatol. Ang kanyang biyenan na si Doña Remedios ay naninirahan na sa isang tahimik na kumbento sa probinsya, malayo sa karangyaan, at hiya na dati ay kanyang sinasamba. Ang Nahankwa ay nakumpleto na ang kanyang pag-ikot. Sa labas ng hangar, nakita ni Trinidad ang mga batang naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa ugong
ng mga makina. Naramdaman niya ang isang matinding pag-asa na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na siya nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang lalaki. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang sariling tadhana. Madam Trinidad, pinapatawag po kayo sa boardroom para sa bagong ruta patungong Davao. Sigaw ng isang batang engineer. Ngumiti si Trinidad, isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Darating na. Naglakad siya palayo sa memorial. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang go-apudo ng Aurora Air ay hindi na lamang isang go-apudo. Siya ang kaluluwa ng bawat paglipad, ang katarungan sa bawat ulap, at ang patunay na kahit gaano man kalakas ang bagyo, ang langit ay mananatiling malawak para sa mga taong may lakas ng loob na lumipad muli. Ang Aurora Air ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay isang pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Trinidad de la Vega ay nananatiling nakatayo, nakatingin sa kaitaasan, handang sakupin ang bawat bukas ng may dangal at pag-ibig. Sa pagdating ng takip silim sa paligid ng paliparan, ang langit ay nagkulay kahil at lila. Tila isang higanting canvas na ipininta ng may pag-iingat at pagmamahal. Nakatayo si Trinidad sa balkonahe ng gusali ng Aurora Air. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang hinihipan ng hangin na nagmumula sa dagat. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Wala na ang kaba sa bawat paghinga. Ang bawat eroplanong dahan-dahang bumababa sa runway ay tila isang pagbati ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na susi. Hindi ang susi ng Gate 4, kundi ang susi ng isang maliit na bahay sa probinsya na binili niya para sa mga retiradong technician ng kumpanya. Ito ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa mga taong naging pundasyon ng kanyang pagbangon. Sa tabi nito ay ang kanyang lumang rosaryo na ngayon ay tila kasing kinang na ng mga bituin sa langit. Malayo na ang narating ng go-apudo na dati ay pinagtataguan ang mga tsismis ng kapitbahay. Sa bawat kanto ng kumpanya, ang pangalang Trinidad de la Vega ay hindi na iniugnay sa iskandalo, kundi sa integridad at pagkalinga. Ang Aurora Air ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming pamilyang Pilipino. Ang bawat flight ay may dalang misyon. Ang paglalapit sa mga pusong nagkakalayo at ang pagbibigay ng dangal sa bawat manggagawang naglalakbay. Naalala niya ang madilim na selda, ang putik sa kanyang bestida sa labas ng hotel, at ang boses ni Rafael na puno ng lason. Ang mga alaala na iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ang mga ito ay nagsisilbing patunay ng kanyang katatagan. Si Rafael ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Binubuo ang bawat araw sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling konsensya. Si Attorney Teresa naman ay tuluyan ng natanggalan ng lisensya at nabubuhay sa anino ng kanyang sariling pagtataksil. Ang nahankwa ay hindi kailanman nagmamadali, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang oras. Madam, tapos na po ang huling flight check para sa gabi. Bulong ng isang batang babaeng piloto na lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pangarap, tila nakikita ang sarili sa hinaharap ni Trinidad. Good job, Captain. Always remember, ang langit ay hindi lamang para sa mga may pakpak, kundi para sa mga may malinis na layunin. Sagot ni Trinidad ng may malambot na ngiti. Pag-alis ng piloto, tumingin muli si Trinidad sa malayo. Nakita niya ang isang maliit na bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Sa kanyang isip, iyon si Emilio at Javier na sabay na nanonood sa kanya mula sa kaitaasan. Ang kanilang sakripisyo ay naging mitya ng isang apoy na hinding-hindi na mamatay. Hindi na kailangan ni Trinidad ng isang lalaki para maging matatag. At hindi na niya kailangan ng yaman para maging marangal. Ang bawat pilat sa kanyang puso ay naging bahagi ng kanyang kagandahan. Ang go-apudo na inakala nilang biktima ay naging arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang katiyakan. Isinara niya ang ilaw, ngunit ang liwanag mula sa labas ay sapat na upang ipakita ang daan. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa logo ng Aurora Air, ang gintong pakpak na nakayakap sa puso. Mahal Javier,
Maayos na ang lahat, malaya na ang langit, bulong niya sa katahimikan, habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong Maynila. Ang kwento ng Guapudo ay nagtatapos hindi sa isang sigaw ng tagumpay, kundi sa isang tahimik at payapang hininga. Isang hininga na nagsasabing ang tunay na paglipad ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mo na ikaw mismo ang iyong sariling langit. Ang dula ng buhay ay puno ng unos, ngunit sa dulo ng bawat bagyo, ang araw ay laging sumisikat para sa mga taong hindi tumigil sa paglalakad sa dilim. Ang kasaysayan ni Trinidad de la Vega ay tapos na sa mga pahina ng pait, at ngayon, ang bawat bagong umaga ay isang blankong papel na handa niyang sulatan ng pag-ibig, katarungan at walang hanggang pag-asa.